Ayan, good morning guys. Meron tayong XRM125 ngayon. Wala pa tayong upload na video ng full wave ng XRM125. Naka-half wave ang charging system nito. Ito kanyang stock na charger. Ayan, maliit na yan. Full wave natin yan. Ituturo namin sa inyo kung paano mag full wave ng XRM125. Ito lang pong kakalasin natin itong stator. May babaguhin tayong linya dito. Ito lang po ang ating gagalawin dyan. Ito yung ating ikakabit na regulator. Yung dati natin ginagamit, ito yung pang malakasan natin. Ayan. Saka bagong battery, palitan natin. Para long time solution na itong gagawin natin. Shout out sa hard drive ng Estrella, kay Kuya Ray. Kuya Ray, itong lihitin mong mekaniko ng mga pandagat na makina. Ito ang gumagawa. Bisitahin mo lang, pagtanong mo lang sa Estrella, kilala yan. Kung may papagawa kayong mga makina ng bangka, yan, mga Yamaha, Procap, ano-anong brand pa. Ayusin din natin yung linya niya, pagganahin natin yung mga signal light, stoplight, saka push button kung mapapagana pa natin. Yun ang importante dyan. Mapagana natin sila. Ayan guys, nakalas na natin ang stator nya. Nakalas na po natin. Ingatan lang po natin siya na ayan pong dalawang tanso na yan. Yan, yung sa likod niyan may screw ho yan. Yan kulay dilaw po yan, kulay dilaw. Tatanggalin natin yung screw nya, iaangat natin yung wire. Linisan nyo para makita yung tunay na kulay. Pero yan ho, yung dalawang tanso na yan, ang karugtong yan, yung kulay dilaw. Iangat lang po natin. Yan, nakaangat na po siya. Ayan nyo lang siya nakaangat. Pwede nyo putulin yung pinakang terminal nyan. Tapos yung pong pinakang ground nya, ito po, yan. Tanggalin natin sa putulin na natin siya. Tanggalin natin sa pagkakahinang. Nakahinang ho yan eh. Ground po yan, yan ang pinakang ground. Yan. Yan. Nahihila naman ho yan. Tapos po dapat ho lihahin natin o kaya kutsilyo. Palabasin natin yung tanso. May balot po yan. Insulated po yung copper wire na yan. Ibang tawag dyan, magnetic wire. Yan. Tasahan ho natin para lumabas yung tanso niya. Tapos kumuha po tayo ng wire na kahit mga isang dangka lang. Yung magandang klaseng wire. Yung quality. Wag po yung nag-aasin-asin pagkatagalan. Dugtungan po natin sa ng wire. Tapos siguraduhin natin na mahigpit ang pagkakadugsong niya. Kung may panghinang kayo, mas maganda nakahinang. Pero ito, inipit ko na. Ayos lang yan. Lagyan natin ng tape na maganda, yung hindi umaangat. Huwag po tayong gumamit ng tape na hindi pang harness. Pang harness yung gamitin niya. Itong ginagamit ko maganda ito, hindi ito umaangat. Lahat tayo malangasan. Dapat to balot na balot yan. Gawin nyo lang, ikutin nyo lang uli. Ikutin nyo.
papunta dun sa wire natin tinanggalan ng screw. Dahil yan po ang idudugsong natin doon sa kulay dilaw. Tsaga-tsaga lang po tayo. Yan po ang tamang procedure ng pagpo-full wave. Pag hindi ho ginawang ganyan ng stator, wala ho. Budol na full wave yan. Walang kwenta yung kalalabasan ng ating trabaho pagka hindi natin ginawa ito. Yan ho talagang tamang procedure niyan. Ngayon lang po tayo nag-upload ng ganitong XRM kasi pagka nagagawa po tayo, minsan busy, daming gawa. Hindi na tayo makapag-video. Ito sakto, medyo maaga pa naman tayo sa trabaho ngayon. Madalang pang customer kaya nakapaggawa tayo ng video tungkol sa full wave ng XRM 125. Paras po ito ng Wave 125. Isa lang po yan. Isang sistema nila. Tapos pagka nadugsong na doon sa dilaw yan, tapan natin ng maganda. Tapan ho siya natin para hindi siya bumuka. Kung may kwan po tayo, mas maganda kung meron tayong shrinkable tube. Pero wala dito sa lugar namin talaga, naghahanap ako, walang mabili. Pero ito, basta't magandang tape, okay na ito. Dapat tanggalin din natin yung yung sa tornilyo, yung kanyang pulser para maalwan-alwan pong kumilos. Kasi pag hindi nyo tinanggal yan, mahirapan kayo kumilos. Pag may nakita ko kayong punit na gasket, paltaran nyo ng bagong gasket para walang tagas. Ito, duda ko tatagas talaga ito putol ang gasket Medyo masinsin lang pong ganitong trabaho, pero dahil po sa kailangang ayan, tuloy tayo. Ito po yung socket galing stator yung kulay dilaw. Yung kulay dilaw na kulay, ito yung puti. Yung dilaw bunutin na natin doon sa socket. Bunutin na natin. Test light muna natin siya. Test light natin end to end, dilaw tsaka sa puti. Okay, boss, patadyak nga boss. Pasuloy nga. So, ito yung milaw. Okay. Okay po yung goods po yung ating ginagawa. Yan, malakas Sige po, isa pa Ayan na Okay. Tapos, itong wire na ito, yung binulot natin, dudugso na lang natin ito ng isang wire. Ng siguro mga 100 kalahati. Para dito sa kakalasan na natin yung original na charger niya. Ayan. Tuloy tayo. Tuloy sa video. Ito yung kulay dilaw. Nag-extend daw tayo ng wire. Ayan. Nag-extend daw tayo. Ngayon po ito, yung ating saksak na natin dyan. Hayaan nyo na po yung kulay dilaw doon. Hayaan nyo siyang nandyan na. Kasi linya ng headlight yan. Yan ang original yan. Basta ito, nakahiwalay ng isa yung kulay dilaw. Nakahiwalay na po. Ito po yung kulay dilaw na yon. I-tatap na ho natin siya. Ang regulator natin ay ito. Battery. Ito yung sa output ng output ng stator. Ito yung ground. Itong pula na may puti sa headlight. Yung pula na may puti, dito natin tatap sa yung sa dilaw na galing stator. Hindi po. Wait, dito sa dilaw. Yan. Dilaw-dilaw na rin natin para hindi na tayo maligaw. Tapos yung yung kulay pink dito na sa kulay pula. Sa kulay puti. Yung original na socket. Huwag natin paputulin yung original na socket. Baka mapagalitan tayo ng may motor, baka bumili ng original dali tayo. Yun pong green, siyempre sa green na rin.
Siyempre yung pula sa battery. Ano? Yan. Ito po ang nabago lang dyan. Yun ang pula na may puti. Dito na sa kulay dilaw. Yan ang ano, headlight niyan. Ang headlight nito kahit na yun naka-battery operated, hindi sa battery ang headlight niyan. Sa regulator pa rin tayo kukuha para hindi ma-maximize yung battery niya. Ayan na po ang marino na linya niyan. Ayan na po. Ito yung galing sa ano, galing sa stator. Ayan. Yung inihiwalay natin. Ito. Pinalasan natin sa sakit yan ha. Ayan. Diretso sa dilaw. Tapos yung pula na may puti sa dilaw na. Yan, sa battery. Sa ground. Sa ground yung green. Yung pink, dito natin lagay sa puti. Hindi natin pinutol yung socket ng original. Ano. Yan lang po. Wala ho tayong ibang gagalawin dyan. Kung may papagawa pang customer na ibang gagawin, bakit wala nang babaguhin dyan? Yun lang po. Naka full wave na ho yan. Mamaya i-voltmeter natin para sure tayo. Tapos tatanggalin na natin yung mga wire na hindi na kailangan. Maraming mga wire dito na mga naka-bypass. Dami naka-bypass na wire. So susunod natin yung mga putol. Maraming putol yan. Kaya ganyan, may mga wires yan na ano, yan o, parang pusit. Daming galamay. Tatanggalin na natin lahat yan. A few moments later. Ayan, good morning. Tapos na yung ating pinol wave. Okay na siya. Inaasya natin yung wiring nito. Yan, marami tayong nakalas ng mga wire na hindi na kailangan. Naikabit na natin yung battery. Yung bagong battery. Voltmeter natin. Ito yung battery natin, 12.9. 12.9 yung battery. Pandarin ho natin siya. Pinandaran natin. Kaya pagiging magkaklase natin. 12.8. Sinong puloloy? Dawit puloloy. Nabandar na po siya. Nakaminor po yan, nakaminor. Sila niter po natin.